Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Mula sa malayo, unti-unting umalangaw-ngaw ang dagandong ng mga nagtatakbuhan na halimaw, sapat para yumanig ang lupa sa paligid nila. Sa tindi ng alikabok na tumataas sa hangin, tanging malalabo at gumagalaw na anino lamang ang kanilang nakikita. Hindi nila matukoy kung anong uri ng nilalang ang paparating, ngunit malinaw sa bigat ng bawat yabag na hindi ito ordinaryong mga halimaw. At nang tuluyan ng lumapit ang mga ito, saka lamang nila nakilala kung ano ang dumarating. Ogre, ang dami nila, napasigaw si Fashong, sabay bigay babala sa kanyang grupo. Maghanda kayong lahat, paparating ang buong grupo ng mga ogre. Mabilis niyang ipinuwesto ang bawat miyembro upang hindi sila maunahan at mabigla ng puwersang darating. Inutusan niya ang mga tank na sumama sa kanya sa harap para bumuo ng depensa, habang ang mga rogue ay itinuro niyang pumwesto sa gilid upang puntiryahin ang mga mage unit ng kaaway. Nagmamayabang niyang idinagdag, "Huwag kayong mag-alala. Isa akong professional commander. Sanay akong mag-utos sa higit 20 tao." Sinabi niya ito habang nakatingin ng masama kay Yetching, tila ba gustong ipakita na lamang siya rito. At ngayon, mapagmataas niyang dugtong, ipapakita natin sa Scavenger's Home, ang tunay na kapangyarihan ng Hunting Heart. Napasiklab ang galit ni Liu Xingran sa sinabi, ngunit si Yetching ay nanatiling kalmado, nakatayo sa hindi kalayuan, para bang wala siyang narinig. Tahimik, nakamasid, at parang kampanteng-kampante. Samantala, nakapwesto ang lahat, nakaabang sa paparating na mga ogre, matay nakatutok, at bawat kilos ay puno ng tensyon. Alam nilang sa kahit anong sandali, maaari silang salubungin ng biglaan at marahas na pag-atake. Nang makalapit ang unang hanay ng mga ogre, agad umatake si Fashong. Muli niyang pinakawalan ang titanic power, at agad nagliwanag ang kanyang katawan, nagbibigay sa kanya ng nakabibinging lakas. Isa-isang napatumba ang mga ogre na humaharap sa kanya, walang awa niyang pinupugutan ang mga ito. Naglalagablab ang kanyang mga mata habang tuloy-tuloy ang pagdurog niya sa kaaway. "Napakahihina ninyo," naibulong niya sa gitna ng pagtawa matapos niyang patumbahin ang ilang sumugod sa kanya. At nang sumalakay pa ang dalawang ogre, mabilis niya itong iniwasan at pinaslang sa isang iglap. Nang makita niyang sumusunod na rin ang kanyang koponan, malakas siyang sumigaw, puno ng otoridad. Koksain ang lahat ng kalaban. Agad namang naglaho ang pag-aalinlangan ng kanyang mga kasama, sabay-sabay silang sumugod, nagngangalit sa gitna ng labanan. Habang abala ang Hunting Heart sa matinding digmaan laban sa mga ogre, ang grupo naman ni Yetching ay tahimik na nakamasid sa malayo. Wala silang pakialam na husgahan bilang taga-pulot ng basura o sabihing mahihina, sapagkat iyon nga ang tingin ng iba sa kanila. Ngunit sa mata ni Yetching, tila ba may hinahantay pa siyang hindi nakikita ng iba. Pinagmamasdan ni Yetching ang labanan mula sa di kalayuan. Tahimik niyang inobserbahan ang galaw ng bawat ogre at hunter bago marahang magsalita. Ang mga dambuhalang ogre na yan, hindi naman ganoon kalakas. Kaya silang eye-hold ng Hunting Heart. Hindi rin sila aabot sa direksyon natin. Sumabat bigla si Yeling, na nakatayo sa tabi ni Zhou Tong. "Hindi ba tayo tutulong sa kanila?" tanong niya, sabay batok kay Zhou Tong na obvious na kinakabahan at ayaw lumaban. Ngumiti si Yetching, kalmado at may kumpiyansa. "Hindi na. Nagpapakitang gilas si Fashong, kaya ibibigay natin sa kanya ang spotlight na gusto niya. Ang kailangan lang natin, ay pulutin ang mga basurang iiwan nila mamaya." Kasabay ng pagsabi niya nito, boom! Isang ogre ang biglang tumilapon mula sa gitna ng labanan, damapo sa lupa ilang metro mula sa kanila.
Nagulat ang grupo, ngunit, nanatiling kalmado ang mga ekspresyon nila, para bang normal lang na malapit silang matamaan ng lumilipad na halimaw. Pagbangon ng ogre, nagsalita ito sa isang hindi maintindihang lengguwahe, malutong, galit, at tila handa silang lapain anumang oras. Ngunit bago pa man ito makalapit, may biglang tumama rito mula sa malayo. Crack! Tumalsik ang dugo nito sa lupa, sabay bagsak ng ogre na para bang tinamaan ng napakalakas na suntok o armas. Napangiwi si Yetching. Ang bastos na yun, sinadya niya talaga yun. Ramdam sa tono ang galit niyang pinipigilan habang nakatitig sa pinanggalingan ng atake. Sa di kalayuan, lumitaw si Fa Xiong, nakangising parang nanalo sa laro. Oh, buhay ka pa pala riyan. Bilasan mo ang pagpupulot ng basura, ha? Yan naman ang trabaho mo dito. Sabay tawa niya ng nakakaloko. Huminga ng malalim si Yetching, halatang gumigiit ang inis, ngunit nanatili siyang composed. Samantala, wala pa ring emosyon na tiningnan ni Wuming ang mga item na nakuha mula sa naduraj na ogre. Isa-isang inangat niya ang mga ito. Isang sirang kalasag, isang sirang palakol, at isang sirang dagger. Pagsilip niya sa mga kasama, napabuntong hininga na lang. Basura ang lahat ng to, sabi niya, diretso at walang pag-asa. Napatingin ang lahat kay Wuming matapos niyang sabihin iyon, at halos sabay-sabay nilang naisip na tila bumagsak na naman ang swerte ng lalaki. Kinuha naman ni Joutong ang kalasag at halos hindi makapaniwala sa nakikita. Kahit bahagyang tamaan, pakiramdam niya ay madudurog na agad ang bagay na hawak niya. Sigurado ako, hindi na kukunin to ng hunting heart, sabi niya habang iniikot ang kalasag. Alam ko kasi, ang pinupulot nila, dapat purple quality pataas. Pero to, hindi man lang nakaabot sa white quality, gray lang talaga. Napangiwi pa siya habang tinitingnan ang tatlong sirang kagamitan, para bang nahihiya siyang hawak-hawak nila ang mga iyon. Ngunit sa kabila ng reklamo ni Joutong, natuwa si Yetching. Nakangiti niyang sinabi, actually, tama lang to. Ang target natin ay mga bagay na tulad nitong gray quality equipment. Magagamit ko yan. Napatanga ang lahat. Hindi nila alam kung sira ba ang taste ni Yetching o may alam siyang hindi nila naiintindihan. Samantala, abala pa rin sina Fa Xiong sa pakikipagdigma sa mga ogre. Habang patuloy na pumuputol at sumusugod, naireklamo niya sa kanyang kasama. Wala ni isang low quality pataas na equipment ang naiwan dito. Kakaiba to, halos hindi gumagana ang mga critical hit natin. Puro gray lang ang nalalaglag, basurang items. Tiningnan niyang muli ang mga cards na lumabas mula sa ogre na pinaslang niya. Isa-isang card, isa-isang gray. Walang kahit ano na may halaga. Suck. Walang kwenta, iritadong sabi ni Fa Xiong. Wala ni isa dito ang may halagang buksan o tingnan. Basura lahat. Tumango ang kanyang kasama, sumasang-ayon. Hindi ito normal. At kung magiging tumpak ako, parang alinman sa atin o sa mga dambuhala, ay hindi kayang mag-inflict ng kahit anong critical damage. Nanginginig sa init si Fa Xiong, hawak pa rin ang dalawang naglalakihang espada. Pinunasan niya ang tumutulong pawis, sabay sabi, mukhang malas talaga ako ngayon. Kahit ang mga equipment na pinagkagastusan ko, wala man lang epekto sa kanila. Habang nakatanaw si Yetching sa malayo, pinapanood niya ang sagupaan ng mga ogre laban sa hunting heart. Hindi nagtagal, marahan niyang sinabi sa kanyang mga kasama. May mali sa nangyayari, hindi normal ang kilos ng mga halimaw na to. Hindi sila sumusugod ng buong lakas. Napakunot ang noo ni Liu Xingran. Hindi ba dapat, ang mga halimaw na ganito, hindi nag-iisip? Kapag may pumasok sa teritoryo nila, dapat sugod lang ng sugod. May halong pagtataka ang boses niya, tila pilit na binabalikan ang mga alam niyang common behavior ng mga monster. Tumigas ang ekspresyon ni Yetching. Mula noong encounter ko sa mga Dark Elf sa Hunter Test, may kutob na akong may kakaiba sa mga halimaw. May ilan sa kanila, nakikipag-usap.
Ginagamit ang sarili nilang wika. Itinuro niya ang malayong bahagi ng disyerto. Doon, lumitaw ang isang hindi kanais-nais na tanawin. Ang mga ogre, sa halip na sumugod, ay nakatayo sa mga pwesto nila. Nagsasalita sa hindi maintindihang lengguwahe, mistulang nag-aaway at hindi magkasundo. Para bang may pinagtatalunang hindi nila maayos-ayos. Samantala, sa kabilang bahagi, napansin ni Fa Xiong na humihina ang kanilang mga tank. Agad siyang sumigaw, "Healers, gamutin niyo sila, ibalik ang HP nila, bilis." Ngunit bago pa man makaandar ang mga healer, isang ogre ang biglang sumugod at inatake ang isa sa kanilang tank. Napilitan ang kawawang hunter na saluhin ang atake gamit ang kalasag niya, kahit obvious na nanghihina na siya. Mabilis namang roomspun ang isang archer. Nagpalipad siya ng palaso, tumama ang dulo nito sa ulo ng ogre, at agad itong bumagsak. Napangiti siya, tuwang-tuwa sa pagkakatama. Sunod siyang bumaril muli at napatay ang isa pang ogre, lahat ng halimaw sa harapan niya ay natamba. Nagangat siya ng mukha, nakangiti sa tagumpay. Pero hindi pa siya nakakahinga. May biglang sumirit na mga kamay mula sa ilalim ng lupa, mga bagong halimaw na lumilitaw mula sa buhangin. Nagsasalita rin ang mga ito sa kakaibang lengguwahe na hindi nila maipaliwanag. Paglabas nila, agad silang nagpakawalan ng makapal, malagkit na sapot tulad ng sa higanteng gagamba. Ipinukol nila ito direkta sa mga archer. Dahil mahihina ang depensa ng mga archer at mabagal kumilos, hindi sila nakaiwas. Isa-isang nabalot ang kanilang mga paa, braso, at katawan, unti-unting hinihila ng sapot at pinipilit silang pabagsakin. Nataranta ang ilan, sabay-sabay na sumigaw ng, "Help! Tanggalin niyo to! Tulong!" Ngunit sa gitna ng pag-aagawan nila sa paggalaw, parang lalo lang silang nahuhulog sa bitag ng mga lumitaw na halimaw.